Praise God at purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos na mabuti, ang Diyos na dakila, ang Diyos na tapat. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ngayong umagang ito, tayo po ay patuloy na nagagalak sa Panginoon sa isang pagkakataon na muli ay magamit po ng Diyos sa kanya pong gawain, sa pangaral po ng salita ng Panginoon. Inuulit ko po, magandang umaga po sa bawat isa. At ang ating panalangin sa Panginoon, patuloy tayong gabayan, samahan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ang FB Live pong ito ay mula po sa District 2, Marinduque, sa pangunguna po ng aming minamahal, Pastora Rebecca Quijada. At ang inyong pong lingkod ay mula po sa Poblasyon, Torrijos, Marinduque. Ako po si Pastor Alex Requindel. Salamat po sa Panginoon at bago po tayo dumako ngayong umaga sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, patuloy po nating purihin, pasalamatan, parangalan ang Diyos na walang katulad, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na kahanga-hanga sa lahat ng panahon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Tunay nga na ang Diyos ay napakatapat at dakila sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Hallelujah! Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon ngayong umaga. Awitin po natin yung tapat at walang katulad. Hallelujah. Praise God. Tapat at walang katulad ang Diyos sa kahit anumang sitwasyong dinaraanan, di nagkukulang. Biyaya niya'y laan. Tapat at walang katulad ang Diyos sa kahit anumang sitwasyong dinaraanan, di nagkukulang. Biyaya niya'y laan. Kahangahangang Diyos, karapat dapat sambahin ng lubos. Mga kamay tinataas, patunay na di niya iniwan ang tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Kahangahangang Diyos, kahangahangang Diyos, karapat dapat sambahin ng lubos. Mga kamay tinataas, patunay na di niya iniwan ang tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Kahangahangang Diyos. Hallelujah! Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Karapat dapat sambahin ng lubos. Mga kamay tinataas, patunay na di niya iniwan ang tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Sa Diyos na
kapantay sa Diyos na walang kapantay. Hallelujah, hallelujah, glory. We worship you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ang Diyos na walang kapantay, tapat, dakila at makapangyarihan. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailan paman, ang Diyos na hindi nagbabago. Kahanga-hangang inyong mga gawa. Dakila kayo, O Diyos, at totoong sa amin ay gumagabay at pumapatnubay. Ama, ngayon pong umagang ito, sa inyo ang lahat ng papuri, sa inyo ang lahat ng parangal at pagdakila, sapagkat ang Diyos na ito ay Diyos na makapangyarihan. Isang mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa, at ngayong umaga, kagalakan po natin na muli tayo pong magsama-sama sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, na kung saan alam natin na ito po ay isang napakahalagang gawain upang ang ating pong mga espiritu ay patuloy po nating mapakain ng salita ng Diyos. Hallelujah! Salamat po ngayong umaga sapagkat muli ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na muling magamit po ng Diyos, dahil ito po ay isang napakagandang gawain ng isang mga tagapangaral ng salita ng Panginoon. Ang magamit siya sa kahangahangang pangangaral po ng salita po ng Panginoon. Kaya saan man po kayong dako naroon ngayon, isang mapagpalang umaga, isang magandang araw, at nawa sa maghapong ito, ang biyaya, ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ay sumagana sa atin pong lahat. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, sa pangalan po ni Kristo Jesus, kami po ay sama-samang muling nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan at kinikilala po namin, Panginoon, ang aming mga buhay, na wala nga kaming magagawa kung wala po ang inyong pagsama, kung wala ang inyong banal na tulong. Higit sa lahat, aming Diyos, ano man ang lahat po ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga pagsalangsang na patuloy po namin nagagawa laban sa inyo. Aming pong panalangin na minsan pa'y kami pakahugasan muli ng banal mong dugo at pangindapati ng bawat isa, na patuloy na makadulog at makalapit muli sa luklukan ng inyong biyaya. Sapagkat alam po namin, Panginoon, kayo po ang Diyos na nagpapatawad, naglilinis at naghuhugas ng lahat ng amin pong mga kasalanan. Salamat po ngayong umaga. Hayaan po ninyo na minsan pa patuloy ng inyong mga salita na aming mapag-aaralan at mapapakinggan ng bawat isa ay magbigay, Panginoon, dakilang Diyos, ng malaking hamon sa amin, sapagkat alam namin na ito ay isang napakahalagang inspirasyon na dapat po namin itong maisapamuhay, higit sa lahat maisakatuparan sa tulong at habag ng inyong banal na Espiritu. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri po namin kayo at pinararangalan. Dinadakila ang inyong pong banal na pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Ngayon pong umagang ito ay buksan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, sa kabanata 1 sa talata 27 at hanggang sa 28, na kung saan ang ating pong paksa ay ating pong pamamagatan na tinawag ng Diyos ang hindi karapat-dapat upang gawing karapat-dapat. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan. Amen. Mula po sa sulat ni Apostol Pablo, at nais ko pong basahin sa bawat isa. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan, upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan, upang hiyain ang malalakas. Hallelujah. Pinili niya ang mga itinuring na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanglibutang ito, upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Purihin ng Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayong umaga,
sapagkat ito po ay tumatalakay sa, sabi po dun sa ating paksa, tinawag ng Diyos ang hindi karapat-dapat upang gawing karapat-dapat sapagkat siya ang nagbibigay ng lahat ng kakayanan. Maliwanag po sa ating binasa, sa ating buhay, madalas nating marinig ang salitang hindi ko kaya. Amen po ba? Kulang ako sa kakayanan. Wala akong alam. Hindi ako matalino. Hindi ako nag-aral. Hindi ako tapos ng aking pinag-aralan. O kaya naman ay mas magaling ka sa akin, kaya ikaw na lang. Purihin ang Diyos. Ngunit ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon ay malinaw na hindi niya tinawag ang mga karapat-dapat, kundi kanyang ginawang karapat-dapat ang kanyang mga tinawag. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung ang pag-uusapan po natin ay paano ba tayo magagamit ng Diyos sa kanyang gawain. Alam naman natin na doon sa ating binasa, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay yung mga hangal, yung kahangalan, upang hiyain ang marurunong at mahihina at ang marunong ng sanlibutan ito. Kabaliktaran po, di po ba? Ang gusto ng sanlibutan, kailangan matatalino. Kailangan tapos ka ng mga doctorate o kung anong mga pinag-aralan sa mundong ito. Yan po ang basihan para magamit ka ng Diyos sa panahong ito. Pero po, ang Panginoon mismo sa pamamagitan ni Apostol Pablo ang nagsasabi na tinatawag niya ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan, yung mga mahihina, yung mga nire-reject, yung mga walang alam, upang pagkalooban ng kapangyarihan at karunungan ng mula sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, makikita po natin na ang mga ginamit ng Diyos ay hindi perpekto, hindi sikat, at hindi matatalino. Sila po ay mga ordinaryong tao lamang, ngunit nang dahil sila ay sumunod at nagtiwala, ginamit sila ng Diyos na may kapangyarihan. Amen po ba? Kaya, huwag nating sabihin sa ating buhay na hindi ako karapat-dapat, hindi ako marunong, hindi ako magaling. Ang tinitingnan ng Panginoon dito ay yung pagtatapat ng ating mga buhay sa Diyos at higit sa lahat, yung puso ng isang taong totoong nagnanasa na maglingkod sa Panginoon, na magbigay ng buhay, na mag-alay ng kanyang buong sarili at maglingkod sa Diyos na kahit anumang mangyari, magkakaroon siya ng pagtatapat sa Panginoon. Sa banal na kasulatan, ngayong umaga, ay pag-aaralan po natin yung mga ginamit ng Panginoon. Hallelujah! Pinili ng Diyos ang mga mahihina upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kasi nga po, pag ang gagamitin ng Panginoon ay yung matatalino ng mundong ito, hindi po mapupunta ang kalwalhatian ay sa Diyos. Marahil sasabihin nilang, anong galing ko? Diba? Anong galing ko? Kung wala ako, wala kayo. Kaya, mapansin po natin, talagang pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay yung mahihina upang mahayag ang kapangyarihan, ang kadakilaan ng Diyos na buhay na nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa lahat ng taong sa Kanya ay nagtitiwala. Ngayon pong umagang ito, meron po tayong ilang mga bagay na kung saan ay paano po ginamit ng Diyos yung mga mahihina. Dito po sa aklat ng unang Korinto sa kabanata 1 sa talata 27 hanggang 29, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal at sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao. Amen.
yung mga pangkaraniwang tao, yung pinili ng Panginoon, mga hinahamak at mga mahina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Hallelujah, glory to God. Tandaan po natin, hindi po batayan ng Diyos ang diploma, ang mga posisyon o galing ng tao. Ang tinitingnan po ng Diyos ay ang pusong handang sumunod sa Panginoon. Inuulit ko po, sa Panginoon, hindi po ang batayan ay yung diploma, yung posisyon, yung natapos, o anumang kalalagayan na naabot mo sa mundong ito, yung kilalang kilala ka, yung matalino ka. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung taong may pusong handang sumunod sa Kanya. Amen. Kaya sa paglilingkod po sa Panginoon, hindi po ito pagalingan. Hindi po ito palakihan ng ministeryo. Ang pinag-uusapan po dito ay yung pagiging tapat sa maliit, sa malaki na ministeryo na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya mo ba itong pagtapatan? Sa panahon ng mga pagsubok at problema, handa mo bang ipaglaban ang katotohanan na ang Diyos ay tapat at hindi nang iiwan? Sa panahon ng mga pagsubok at mga pag-uusig, karamdaman, kasakitan, o anumang sitwasyon sa buhay na iyong nararanasan, ang Diyos ay napakatapat at napakadakila sa Kanya pong mga salita. Halimbawa po dito ay si Moses. Si Moses po, alam natin siya po ay utal-utal magsalita. Amen. Pero ginamit upang palayain ang mga Israelita. At mababasa natin sa aklat ng Exodus chapter 4 verse 10 to 12, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon, pautal-utal pa rin akong magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Purihin ang Panginoon. Maliwanag po dito nang si Moises po ay tawagin ng Panginoon na siya'y pautal-utal, magsalita, walang alam. Pero sabi ng Panginoon, sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ba ang may kapangyarihan maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba akong si Yahweh? Kaya lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Marahil ay tayo din po ay katulad ni Moises paminsan-minsan. Amen. Minsan parang takot tayo. Minsan parang nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos at hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Pero itong tandaan natin, ang Diyos na tumawag sa atin ay napakatapat. Ang Diyos na tumawag sa atin ay napakadakila. Siya po'y makapangyarihan. Siya po ang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay. Amen. Kaya, sinamahan ng Diyos si Moises at siya po ay nagtagumpay. Kaya ginagamit ng Diyos ang mamahina at nakikita ng lahat na ang kalwalatian ay sa Kanya at hindi sa tao. Amen. Nabibigyan po ng karangalan ng kalwalatian ng Diyos ay sa pamamagitan po ng Kanyang
ng kahinaan ng tao. Kaya ang kailangan na lamang ng tao ay palaging magpailalim sa kalooban ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Panginoon, at makikita po natin yung paggawa at pagkilos ng Panginoon. Hindi ang kailangan ng Diyos ay yung matatalino ng mundong ito. Hindi ang kailangan ng Diyos ay yung may mga matataas na pinag-aralan na matitigas naman ang puso. At kung magamit nga sila ng Panginoon, ay napupunta ang karangalan ay sa kanila, hindi sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya mapapansin po natin na kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, ang kailangan lamang po natin ay isang pusong ganap na nagpapakumbaba, isang pusong ganap na totoong nagbago ng buhay at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga po sa ministeryo, tandaan natin ito, hindi pagalingan ang paglilingkod sa Diyos. Paayusan ng puso, paayusan ng buhay, paayusan ng pagtatalaga. At makikita po natin dito sa panahon ng mga iba't ibang pagsubok, makapagpapatuloy pa ba tayo? Makapaglilingkod pa po ba tayo? At hindi po ba nagbabago yung ating commitment o yung ating pagtatalaga? Pangalawa, na nais ko pong bigyan ng pansin sa bawat isa, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan sa kanyang mga tinawag. Kaya kapag tinawag ka ng Panginoon, at alam mong tinawag ka ng Diyos, huwag kang panghihinaan ng loob, huwag kang matatakot. Kasi tinawag ka nga ng Panginoon. Amen. Tinawag, pinili, hindi pinilit. Pag tinawag, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng kakayanan o katalinuhan na mapamunuan na magamit sa ministeryo ng Panginoon ayon sa iyong pagpapasya. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ganito ang kanyang sagot: ang kagandahang loob ko'y sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen po. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Ang sagot daw po ng Panginoon ay ito: ang kagandahang loob ko'y sapat. Hallelujah! Para sa atin, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya isang bagay na dapat sa mga lingkod ng Diyos ay huwag makita sa atin yung kayabangan, yung kataasan ng loob, yung sinasabi sa natin palagi, kung wala ako, wala kayo. Amen. Nakakaya po yung ganun. Nakapagpapatuloy lamang tayo palagi ay dahil sa tulong at biyaya ng Diyos. Kaya, inuulit ko po, ang kapangyarihan ng Diyos ay sapat sa mga taong totoong nagpapakumbaba sa kanyang banal na harapan. At hindi natin pwedeng dayain ng Panginoon, mga kapatid. Minsan ay naglalakas-lakasan, nanggagaling-galingan. Pero ang totoo ay kailangang aminin natin ang ating kahinaan. Dahil ang pangako ng Panginoon, kung saan tayo mahina, doon naman ang Diyos naglalagak ng kakayahan o kalakasan sa mga taong sa Kanya ay handang sumunod. Halimbawa po ay si Gideon. Ano po ang sabi sa Aklat ng Mga Hukom sa Kabanata 6 sa talata 15 hanggang sa talata 16? Natatakot ako, nagtatago, ngunit pinili ng Diyos na maging mandirigma laban sa mga Midianita. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito, sapagkat tutulungan kita, matatalo mo ang mga Midianitang ito, na para kang lumalaban lamang
sa isang tao. Isipin po ninyo ha, si Gideon na duag, si Gideon na matatakutin, ay pinili din po ng Diyos para digmain ang mga Midianita. At nang siya po ay tumugon sa panawagan ng Panginoon at yung pangako ng Diyos ay kanyang pinanghawakan, kinalaban po niya ang mga Midianita at sila po ay nagtagumpay. Mga kapatid, ano mang laban ng buhay, kung ang Diyos ang mangunguna sa atin palagi, at ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating pong mga pakikipagbaka, naniniwala po ako, ang lahat ay magiging matagumpay. Isa pa pong nais kong bigyan ng halimbawa ay si David. Si Haring David, isang batang pastol ngunit pinili na maging hari ng Israel. Sa unang Samuel, sa kabanata 16, sa talata 11 hanggang sa 13, kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka bang anak na wala rito? Mayroon pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. Pinili si David at sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig, binatilyo, malusog at maganda ang mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay ng sisidlan ng langis. Binuhusan niya si David ng langis sa harap ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula roon, sumakanya ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Mapapansin natin ng mga kapatid, yung mga lingkod ng Diyos na mahihina, na hindi karapat-dapat, ay binigyan ng Diyos ng kakayanan, ng karunungan, ng kapangyarihan, nung sila ay sumunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang gustong makita ng Diyos sa atin, hindi yung ating kayabangan, hindi yung ating kagalingan, o anumang mayroon tayong posisyon sa mundong ito. Ang dapat makita sa atin ng Panginoon ay yung isang pusong nagtatapat at humihingi ng patnubay, ng kalakasan lamang ay sa Diyos. Kapag tinawag ka ng Diyos, hindi mo kailangan mag-alala. Amen. Kung kulang ka sa karunungan, sabi ng kanyang salita, Santiago chapter 1 verse 5, sino man sa inyo na walang karunungan, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Hindi katulad ng tao. Kaya lang, kung hihingi ka sa Diyos, huwag pabago-bago ng isip. Huwag maging katulad ng alon sa dagat na hindi alam ang ibig. Huwag aasang tatanggap mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. Hallelujah. Amen. Paano tayo paano tayo gagawin ng Diyos na karapat-dapat sa Kanya? Unas, pamamagitan ng Kanyang biyaya. Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng loob sa akin ni Kristo. Pangalawa, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Sa Gawa chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. At pangatlo, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ito po yung magbubuos sa atin upang tayo po'y maging karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, dahil ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Pangalawa, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, at pangatloy, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. Ang oras po ay napakabilis.
Ngunit ang kagandahan ng loob ng Diyos ay napakasagana sa ating lahat. Kaya ngayong oras na ito, dumating na po ang oras na kung saan ay ayaw man natin maghihiwalay sa ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit alam ko pong sapat na ang inyong namang napakinggan at alam kong tayo pong lahat ay napagpala at napuno ng kapangyarihan at karunungan mula sa banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umagang ito, nagpapasalamat po kami sa inyong katapatan, sa inyong mga salita, na kami, Panginoon, ay patuloy na napagpala, kami po ay napalakas. Nakita po namin, Panginoon, na yung mga mahihina, yung mga walang alam ay tinawag ninyo upang hiyain ang marurunong ng sanlibutan ito. Kaya naman dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat binigyan mo kami ng kapangyarihan, ng karunungan na mula sa inyo. Nung kayo ay makilala namin bilang Panginoon at tagapagligtas, natuto po kaming sumunod at magpakumbaba. At alam po namin, ito ang susi ng pagtatagumpay. Pagpalain po ninyo ang maghapong ito sa lahat po ng mga magtatrabaho mula sa kanila pong mga pinagtatrabahuhan, sa mga may negosyo o sa lahat po ng mga establishmento, kung nagtatrabaho man sila sa iba't ibang mga pinagtatrabaho. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna. Ang inyong proteksyon ay sumagana po sa kanila pong mga buhay. Salamat din dakilang Diyos sa lahat ng mga nakinig at makikinig pa ng gawain ito. Alam po namin na kayo po ay Diyos na napakadakila at napakabuti. Sa inyong lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.